Magandang umaga, mga hurado. Sa panahon ng takot at pangapi, isang bayan ang parang sa hamon ng pagbabago sa ilalim ng isang mapang-abusong lider. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, may tinig na muling sumiklab at nagpulong upang ipaglaban ang kalayaan. Ang dulang ito ay magsasalaysay ng isang kwento ng isang bayan na nagising mula sa malalim na pagkapangungot. Sa harap ng matinding hamon, pagkakaisa, tapang at ang naging kanilang sandigan sa kanilang paglaban. Isang kwento ng pagkakaisa, hamon, at halaga ng tinig sa pagkakaharap ng lipunan. Naniniwala kami na ang 1, 2, 3, tinig ng bayan ang lakas ng pagbabago! Ng kwento ay mapapansin natin ang malupit na pumumuno ni Mayor Basima, ang tumatakbong bagong alkalde. Mapapansin natin ang mga matinding pananampalataya ng mga tao ni Mayor Basima at ang kanyang mga naninindigan sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga mabubulaklak na pangako na mayroon siya, ay mayroon palang nakatagong kadiliman. Oo nga, sana masinusunod yung bago ng mga pangalagaan. Taray! Pare, siguro na kaya. Pumuntayin. Napakain nga naman, pare. Hindi pare, ulitin ka lang. Pangawalitan sa kanal. Pumunta ng paralan. Ay, hindi kayo ibabago ba? Oo, yung pinagkakabilan niya sa kanya, si Alcalde Basima. Malita ka, pinotop siya, bibigyan ng pera. Eh, di mo kita ako magbibigay ng pera sa kanya kung di mo magdadalawang isip, ibabago agad? Uy, malamang, kailangan natin ng pera. Hindi ako naniniwala sa taong hinay. Kausap ko lang si Nita kahapon. Nabalitaan kung gagawin niya sa akin ng barangay natin dito.
Ang eksenang ito ay nagpapapatid ng personal na buhay ni Alfredo, kung saan nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng kanyang mga pamilya. Ito ay dulot ng kanyang paglulubog sa alak at ang kanyang pag-uugali. Ang sanhi nito ay kahirapan, dulot ng kawalan ng suporta galing sa itaas. Paano nga ba ito nila masusolusyonan? Ano ang mga hakbang na kailangan nilang gawin? Halina't alamin. Pakainit naman dito. Makapakagalanan talaga ng mayor na yan. Alam mo, matalan talaga ako dito para magsabayan eh. Napakaingay mo ng tao na marinig ka. Chris, okay galing. Kung kay Mayor Basima, napakainit ng mayor ko. Kumoso yung pumunta ako. Kung nga pala ni Mayor Vision ng pera, hindi na ako makapagdito naman ko yun. Oh, alam mo na, makasama ka ba? Oo. Oh, ate, akin na ito, walang makakalam ha. Hoy, magkakalimutan, numero sa balat ha. Opo. Nagpapakita ito ng isang malinaw na larawan ng pamumuhay sa ilalim ng isang mayor, kung saan ang inyong tulong at gabay ay hindi permanente, kung saan pansamantala. Ang tulong at pagbabago ay may kapalit na hindi alam ng mga karamihan, at maging si Alfredo ay naging bitag ng pagbili ng boto. Magandang umaga mga kababayan. Ngayon matapos na ang resulta ng botohan, ay maaari na natin malaman kung sino ang ating panibagong alkalde. Oo, wala makakatalo kay Mayor Basima! Mayor Basima niya! Wala! At ang nanalo ay si... Teresa kami! Teresa kami! Mayor Basima! Asawa ko, kunti na lang nanalo ni Mayor Basima. Ay, naku! Sana malinis ang iniisip ko! Ayun na, mag-i-split na siya. Magandang umaga mga minamahal kong kabayan. Salamat dahil ako naisipan niyo iboto. Ang sasabi ko lang ay, sisiguraduhin ko na matutulungan ko kayo lahat at mas lalo ko papaunlarin ang bayan na ito. Ngayong nalaman na natin kung sino ang ating panibagong alkalde, ay maaari na po tayo magsuwi. Dahil napagod na rin ang lahat, mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Pero ng mga anak, siguradong gawin na kayo. Ang tagpo nito ay nagpapakita ng tagumpay ni Mayor Basima sa halalan, na nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas upang mapagpatuloy ang kanyang mga plano. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkapanalo, mayroon na ding mga mamamayan ang nangangamba at nagtataka kung ano pa ang maaari niyang gawin sa kanya. Ano ba yan? Ano ba? Naging tao kay ingay-ingay! Nay, ingay po. Ito lang, tignan natin marinig sa Los. Nay, tayo matuloy na lang ako sa labas. Sino po yung dalawang bodyguard yun? Sino? Sabi po na sasakyan? Sino mo sila? Ano, Tay? Di ba sila yung kasino po yan? Ngayon, ano ba ang ginagawa dito? Maaari na kayo magsilayas dahil ang lupa ito magtatayo ko ng shopping mall. Aba ngayon, hindi po ang tama to. Kami kung mag-decision ko lang kung namin gawin sa tingin namin. Alam niyo kung sino ang magdidesisyon at alam niyo kung sino ang mas nakakataas sa atin dahil madukha lamang kayo. Aba Mayor, baka gusto mong ma-report. Kung mga gamit nila. Layas! Sinabi ko na sa inyo, Tay, na hindi pa magkakatunan ng taong yan. Nay, Tay, paano na po yan? Wala na po tayo. Ayos na po tayo titira. Anong may kakilala kung pwede natin tinanggal sa mata? Sino ang sabi mo yun? Hindi mo alam Gwen, baka bayagan tayo ng mga tira sa kanila.
muling tinitirhan namin lupa doon. Totoo ba? Huwag ko sa inyo, hindi ka naman pitulpo niyo yan eh. Ang alam ko kasi, Mare, kapag ngayon, hindi pwedeng iparapin mo. O siya, basta pag-isipan niyo yan, makahinga na kayo dyan. Bumili lang muna nga ng isang boteng ng bigas sa tindahan at magluluto tayo ng patalim. Sige po, Len, sa po ako. Uy, Mare, kamusta ka na? Bakit anong gusto naman? Wala ka ako ba lang dito si Mayor? Ako ba yun na nga lang kami maasa? Oo nga, pangako na ng pangako, pero babalik na rin yan pala. Ay, nagulat na talayos kami sa aming tirahan. At nakikitira na naman kami. Nakikitira kami sa kumara namin sa tatay ko na si Aliwen. Grabe na kami doon si Mayor. Ano mo may isip? Para malaman na lahat, hindi tama ang ginagawa na. Kasi sa tahat, makapagsalito niya. Marimel, ba't natalito ka? Hindi, di mo makapaghintay. Kailangan natin gawa ng action kung matapos makapagsasak na si Mayor Bass na sa kanyang nilalagyan. Marimel, mahirap lang mo kami. Hindi, ang iyong tinig ay sapat na upang makakagawa ng pagbabago. Hindi isang plano. Saan mo naman yun? Makita-kita na natin sa plaza. Nawalan man ng tirahan ang pamilya ni Alfredo, ngunit hindi pa rin nawala ang kanilang dedikasyon at tapang upang ipaglaban ang kanilang kalayaan at kung ano ang meron sila. Ngayon, sa tulong ng isang kaibigan, kumare, napagtanungan nila na gumawa ng isang mapabasik na plano upang tuluyang mapabalasik ang Mayor Pasig. Mga kababayan, makinig kayo! Narito kami upang inagdaan ng katotohanan sa ating minamahal na bayan. Ang katotohanang pilit itinatago sa atin ng ating mayor. Nangako sa amin ng mayor pagbubuntihin niya kami mga mahihirap. Pero basta yung mga ito, pinahirap! Tinanggalan niya kami ng tahanan. Ginawa ng shopping mall ang aming lugar. Ako, may reklamo rin ako sa kanya. Naalala niyo ba lahat ng mga pangako niya noong kampanya? Sabi niya lahat tayo magkakaroon ng pagkakataon sa trabaho at sa edukasyon. Pero nasa na yun ngayon? Kami mismo ay pinakapag-aaral dahil sa buwis na patuloy niya pinapakangat. Ang kinabukasan natin ginagamit niya sa sariling kapakinabangan niya. Di lang yun, Ernesto. Alam niyo ba ang totoo? Ang bawat proyekto na ipinapalabas sa ating bayan, ipinapalabas para sa ating lahat. Pero ang totoo, milyon-milyon ay binubulsa. Pera ng bayan, pera natin mga nagbabayad ng buwis. Ginagamit niya lamang sa kanyang paggaras, sakyan at bakasyonan. Mga kababayan, kaya ba nating manahimik pa? Kaya ba natin magtakpan ng kasakimalan kasi sinungaling na ng taong inakala natin magliligtas sa atin sa kahirapan? Mga kababayan, makinig kayo! Sumaluto, tayo, tayo, sibang tao. Boto'y pinili! Boto'y pinili! Bayan Ilocos, pinuno sa upuan. Satan ang masinungalingan. Ngayon, mas malinaw pa sa liwanag ng araw. Ang mayor natin ay di lingkod sa bayan, kundi lingkod sa sariling bulsa. Sandali, kung kami ay gagawa ng aksyon laban kay Mayor, sino may tinig sa atin? Sino may iniwala sa amin? Tama siya! At kapag nalaman na ni Mayor ang mga pinagagawa natin, tiyak na mapapahal ang buhay natin! Mga kababayan, huwag niyo hayaan pangunahan kayo ng takot. Hindi niyo ba nahalata na kaya Basima ang pangalan niya ay kapag binaligtad, buntay masiba? Mayor Basima, masiba sa pera! Ipakita niyo ang lakas niyo! Ang tapang ninyo! Ipakita natin sa kanya na tayo ay hindi natatakot. Hindi natatakot na ipakita sa taong bayan ang tunay na katotohanan. Tama siya! Ang sarili, kailangan, sarili, kailangan, ang libot, ang salita, kahit sa takot, wala nang layan. Tumakbot nyo kayo! Tumakot, tumayo, sa katiwala.
sumasalamin sa pagiging mulat ng bawat individual o mamamayan sa mga plano at gawain ni Mayor Basima. Sama-sama silang nag-isa, nagtulungan at nagbalasakit upang makagawa ng isang magandang plano upang tuluyang mapapagsak ang kanilang mayor na si Mayor Basima. Mga kababayan, kulitan po na lamang ito. Kung nailabas natin yung mga dokumento lamang kay Mayor Basima, wala na siya wala. Pero paano na nasisiguraduhin na hindi mababawi ni Mayor Basima ang mga dokumento? Alam natin kung gaano siya katulas. Hindi natin siya matalo dahil nakakailangan ng piso. Ako ang inaalat nyo! Ako si Mami. Matagal ko nang nalaman ng lahat ng kasama niya. Ako ang may hawak ng dokumentong magpapabagsak sa kanya. Pero may kapalit ang tulong ko. Liyahan ko. Tagal na akong binanggo sa mundo ng tulong ni Mayor Basima. Nilabas niya, nagmamalasakit siya. Ngunit sa totoo, ihawa niya ako sa liig. Kung ito lang ang paraan para makaalis. Sa sakripisyo ko sa sarili ko para mailantad ang lahat. Ayaw mo ba isakripisyo ang sarili mo kaligtasan? Kung ito lang ang paraan para makapos na ang sinungalingan. Handa akong gawin lahat. Ngunit kailangan kong malaman na hindi niyo ako iiwan. Hindi kami uurong, Joaquin. Kapit kamay tayong lalaban. Para sa bayan? Nagsama-sama ang mga taos sa isang lihim na pagpaplano upang makagawa ng isang magandang plano para papagsakin ang mayor. Sinasalamit ito ng pagkakaisa at tapang natin na ang bawat individual ay mayroong kakayahan na makagawa ng aksyon gamit lamang ang kanilang tinig. Magandang umaga mga pinapahal kong kababayan. Lagi kong inuuna ang iyong kapakanan. Ang progreso ng bayan ay dahil sa ang pangangalaga at paggalingan. Tama na, Mayor Basima! Ang kapahanan na hindi mo mapagtatakpan habang ako ay naririto. Joaquin, anong ginagawa mo dito? Sinagkoto sa'yo magasit ng kasinungalingan. Di na ako matatakot sa'yo, Mayor. Dahil habang lahat ng ebidensya ng iyong kasakiman, mga dokumento magpapatunay ng iyong pandaranggo. Kami mga katiwala. Ang tao bilang pinagkakatiwala namin. Ay saan magpapahirap namin? Surrender ka, Joaquin! Sa isang iglap, ang munisipyo ay naging tagpo ng saksi sa isang revelasyon. Ang kasakiman at kasinungalingan at pandarambong na ginawa ng ating mayor ay tuluyan ng naihayag. Salamat po, iniwan mo kami ng walang paalam pero hindi namin makakalimutan ang iyong pagsasakripisyo. Binuhay mo ang pag-asa ng bayan at binahan mo kami mula sa sinungalingan. Hindi namin kakayaan, Joaquin, na mawawala ang buhay na binigis ko para sa ating bayan. Nagpapasalamat kami, Joaquin, dahil sa wakas kami ay Ito ay ating muli.
din. Matatapos din! Matatapos